Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, kamusta po tayo muli lahat? At ngayon nga po, tayo po ay nakarating sa camping. Yung iba po ay through online at naranasan po yung presensya ng Panginoon. Tayo po ay napalakas, na-restore, at nakuha natin yung note of victory ng camp. Pero ang tunay na battle po natin na laging sinasabi po sa atin ay sa labas ng campsite. Pagdating po natin, pagbalik natin dun sa mga kanya-kanya natin outreach, kanya-kanya nating field, gagamitin natin yung anointing na natanggap po natin nitong nagdaang camping, nitong April summer camp. Amen po. At isa lang po yung gusto ko pong banggitin po sa inyo, yung nabanggit po sa atin ni Pastor Boy. Evening service po ito. Dito po sa Proverbs chapter 9 verse 9 to 10. Sabi niya pong ganoon dito, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ang sabi niya pong ganun dito, ang tamang desisyon ay nagdudulot ng kaayusan, kasaganaan, maayos na buhay. Kaya nga po kapag tama yung mga desisyon po natin, ito po yung magiging outcome, ito yung magiging result ng mga tamang desisyon po natin sa buhay. Nagkakaroon ng kaayusan sa pamilya, sa ministry, sa sitwasyon ng buhay po natin. Nagkakaroon ng kasaganahan. Amen po. Yung pabor ng Diyos ay on the spot na hahabol po sa mga naglilingkod po sa Kanya. Amen po. Ang sabi niya dito, maayos na buhay. Ngunit, ang sabi niya, ang maling desisyon ay nagdudulot naman ng kahirapan, ng kapighatian, ng kalungkutan, ng pag-uwori sa buhay. Pag nirerespeto mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng katalinuhan. Katulad po ng nabasa po natin doon sa Proverbs chapter 9 verse 9 to 10. The more na tayo po ay nakikinig, the more na marunong tayong pangaralan, the more na mas lalo tayong tatalino. Amen po. Ang pagpapakita ng kapakumbabaan ay yung pakikinig natin sa nangangaral po sa atin. Ang sabi niya dito, pag nirerespeto mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng katalinuhan. Sa time na ito, hindi sapat na hindi mo kasama ang Diyos. Saan po? Sa mga plano natin, sa pangarap mo, sa mga desisyon mo, lalong-lalo na po sa mga panahon po natin ngayon. Hindi pwedeng tayo lang yung nagde-decide sa buhay po natin. Amen po? Kasi as long as na hindi to inooha ng Diyos, hindi ka niya sasamahan. Isa po dun sa nabanggit dun sa divided seminar po natin, dun sa magazine. Ang sabi niya pong ganun doon, ni Kenneth Hagin. Ito po yung isang naalala ni Kenneth Hagin Jr. sa tatay niya. Preparation time is never wasted time. Ang paghahanda ay hindi po ito kaabalahan o hindi ito pag-aaksaya ng oras. Kundi ang paghahanda, ito po yung pine-prepare natin yung sarili natin, inihahanda natin yung sarili natin. Ang isang example niya nga po doon ay yung training ng mga estudyante na pumapasok sa kanila. Amen po. Ngayon sa bawat isa po sa atin ng camping, ito po ay part ng preparation natin. Kasi yung nakukuha natin na anointing sa camping, ito yung magpe-prepare sa atin pagdating natin, pagbalik natin dun sa kanya-kanya nating outreach. Amen po. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy dati, yung anointing na makukuha natin sa camp, ito yung magbibigay ng yung aayusin ng Diyos, yung gulo sa pamilya natin. Amen. At the same time, yung anointing na makukuha natin sa camping, magkakaroon ng yung may sakit gagaling. Yung nag-worry, magkakaroon ng mapapalakas dahilan sa anointing ng Diyos na dala-dala po natin na galing ng camping. Ang sabi niya dito, ang matalinong tao, lagi siyang naghahanda
lagi niyang pinaghahandaan. Katulad po nito, after 3 months, 2 months mahigit, camping na naman, di ba po? So, July camp na naman. So, another preparation na naman po natin. Amen? So, sa bawat camp meeting po natin, inire-ready tayo ng Diyos para pagbalik natin sa field, alam natin kung ano ang gagawin po natin. Kasi kapag sa camping, lalong nagiging malinaw yung plano ng Diyos, yung pangarap ng Diyos, yung mga desisyon natin sa buhay, na nandun tayo sa field, dun sa outreach, akala natin ito na yung tamang desisyon, pero kapag na-anointan tayo, nakasagap tayo ng anointing sa camping, doon natin marirealize na ito pala yung pinakatamang desisyon. Amen po. So, alam niyo po, di ko po maalala kung second night ng evening service po natin yon. Nakataas po yung kamay ko at nag-expect po ako sa gagawin ng Panginoon. Isang sinasabi po sa akin ng Diyos, aalagaan kita, kaya kitang alagaan. Kasi bakit? Inuna mo ko. Saan po yung nakalagay? Sa Matthew 6:33. Hindi mo na kailangan mag-alala pa sa mga ibang bagay. Kasi ako ang bahalang mag-alaga sa iyo. Amen po. As long as na tama yung desisyon natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, ito yung pinakatamang desisyon na magagawa po natin sa buong buhay natin. Kasi isang pribilehiyo na mapaglingkuran natin ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? So, lastly po, sabi yung ganun dito, sa bawat outreaches po natin, naramdaman natin yung pagkilos ng Diyos. Naalala niyo po yung last call, yung bawat testimony ng mga kasamahan po natin. Makikita po natin doon kung paano kumilos ang Diyos kahit sa huling sandali ng buhay ng mga taong nasyiran. Maaaring naging miyembro po ito ng simbahan, pero hindi talaga sila nagtagal. Pero ito po, ang pinakatrabaho po natin bilang mga Kristiyano ay sila po ay makakilala sa Panginoon. Amen po? At magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Sa akin po, personally, nung camping, napalakas ako, na-restore po ako, at sobrang nabe-bless po ako kasi sa loob ng maraming taon ng paglilingkod ko po sa Panginoon, ang isang dinedesire po natin bilang mga lingkod ng Diyos ay yung makasama natin yung family natin na maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, nung washing of the feet po, doon ko po na-realize, kasi halos yung mga nakasama po ng camping, especially dito po sa Hala-Hala Rizal, ay yung family ko po. At wala na po kaming ibang ginawa noon, nag-iiyakan na lang kami at nabibless kami sa kabutihan ng Diyos. Sabi ko nga po gano'n sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko, ito ang dahilan kung bakit, ano bang magandang term, yung kailangan mo tigasan yung ulo mo para mawin mo yung family mo in good side. Amen po, hindi yung magiging matigas yung ulo mo kasi hindi ka sumusunod sa kanila. Kundi ginagawa mo, alam mo kasi yung tama na kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, ito ang paraan para mawin mo sila. Sabi nga ng Joshua 24:15, ikaw ang magdedesisyon, ako ang magdedesisyon, ako at ang pamilya ko ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po nung kapatid ko, nung nasa Ifugao, sila po ay nagbakasyon lang po talaga dito sa Rizal. Pero ini-imagine ko na po yun kung sila po ay sasama. Kasi kilala ko po yung mga kapatid ko, kapag yayain mo lang sila, on the go lang po sila eh. Ngayon po, nakasama po sila nung camping at sobrang, sabi nga ng pamangkin ko, ganito pala ang maglingkod sa Panginoon, napakasaya. Ganito pala, kumbaga ang laki po ng improvement po sa kanya after po ng camp. At sabi nga po ng mga kasama po namin dito, mahiyain po siya. Pero nung nag-camping po siya, nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Amen po, ito po yung nagagawa ng camping po natin. At yung ate ko nga po, sabi yung ganun, kinukulit niya po ako ng camping na gusto niya magkaroon ng gawain sa lugar ng Lamot, Ifugao. Sino pong gusto magpa-deploy po sa lugar na yun?
Malayo po yun, pero walang malayo kapag gusto po natin paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po. So, never quit. Ang sabi nga po dun sa magazine po natin, as long as hindi ka nag-quit sa pagsaserve sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi rin mag-quit sa iyo. Amen po. So, never quit, never give up. At lahat po tayo ay sama-sama na mag-serve sa ating Panginoon. Amen po. So, God bless po ulit at magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat sa pag-ibig, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat Lord sa mga natutunan namin nitong nagdaang camping o Diyos. The more na nandun yung reverence namin sa iyo, Panginoon, bibigyan mo kami ng sapat na katalinuhan na makita namin yung tamang desisyon sa lahat ng ginagawa namin. Salamat o Diyos sa oras na ito, ina-appreciate ka namin, Panginoon. Nag-expect pa kami, O Lord, sa mga gagawin mo pa sa buhay namin, O Lord God. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po.